Matinding pasabog ito, no? AFP dumistansya daw sa ulat na may grupo ng mga pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga kurakot na kongresista. Nako, iba pong balita na ito, no? Dito po yan binalita sa DZRH mo, no? Na ayon po sa kanila, meron daw po mga kapulisan at kasundaluhan na nagpaplano na itumba na kasi syempre piko na sila sa nangyayari siguro ngayon. Pero kinumpirma ng AFP na sabi wag daw maniwala sa mga hindi sa kanila. Kumbaga parang dapat maniwala dapat sa totoong impormasyon. Pero may mga pumutok na ganitong balita. No, sabi niya ng iba. Kapag may usok, may apoy, may pinanggalingan. No? Ibig sabihin, maaari. Naisip ko tuloy, ito yung sinasabi ni Pinky nakaraan ng mga ilan, marami. Mula sa hanay sa pinakamataas hanggang sa pinakababa na nadidismaya na, no? At may mga sasabi din ng mga kapulisan at mga gusto nang parang mag-alsa, magganyon, umalis sa administrasyon, may ganyan, pero hindi naman kumpirmado, no? Pero ito, mas maganda painggan muna natin para makakonfirm tayo na kung maniniwala tayo o hindi. Bibigyan tayo ng mga opinion at mga reaksyon dito, no? Painggan po natin. Sa report mula kay Angel, ayan. Ito nalakay ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Nako, yati na. Mga maleta boys. Di ba? Ulitin natin. Hindi ako may sabi nito, sila, balita to. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan na ang tao may hangganan. Maaari ngayon kakampi ka. Kakampi ka ng kasamaan. Kakampi ka ng katiwalian. Pero ang tao, ang pinaka-greatest, pinaka-kalaban niya, pinakamatinding kalaban niya sa lahat, kundi sarili niya. Marami na nakonsensya na siya tumumba, pero nakonsensya siya, inamin niya. May mga tao naman nagpakulong na lang kasi sa dami ng kanyang ginawa. Na tama lang tong ginawa sa akin kasi marami akong ginawa. Ang tawag doon, guilty conscience, nakukonsensya ka na. O kaya, hindi mo na matiis yung ginagawa. Kamukha ko. Dabi ko, natrabaho ko sa City Hall. Sukang-suka na ako sa mga katrabaho ko doon sa mga katiwalian. Lumayas ako. Oh, hindi ko sa umpisa kaya eh. 1, 2, 5 taon. Pero ang gusto tumagal, wala, hindi na kaya talaga eh. Ayoko na. Sabi ko, hindi ko na kayang tiisin to. Ang tao po may hangganan. Tatandaan nyo yan. Kung ang posisyon nyo, akala nyo forever. Kung ang posisyon ninyo, akala nyo ginagamit nyo ngayon. Katulad ngayon, i-extradite yata si Kibuloy sa Amerika. Okay, kung napatunayan ng Amerika naman talaga kung nagkasala si Kibuloy, so wala tayong magagawa, tanggapin natin. Pero kita nyo naman, ang lakas ng tulong nila. Na pag sa Amerika, na-extradite yung kalaban, okay, ang bilis-bilis. Tsak yan. Pero, pag yung Amerika nagsabi, wag sa ICC, wag niyong pakinggan, wala silang pakialam. Ibig sabihin, namimili lang sila kung sila lamang. Kita nyo? Walang problema. Kung may kaso si Kibuloy, kung talaga napatunayan ng Amerika, wala tayong problema. Tanggapin ang katabi niya. Ang pinakamasakit sa lahat yung katotohanan. Tanggapin, magbago, mag-move on. Tanggapin ang nangyari. Walang problema. Pero hindi tayo makapaniwala sa nangyayari ngayon. Kasi mas pinapainggan nila yung pabor sa kanila kesa yung hindi pabor sa kanila. Halimbawa, sabi ng Amerika, tigil na yung ICC na ayaw nila. Ayaw nila itigil si ICC. Si Bato, patuloy pa rin nila dadamputin si Bato. Pero pag si Kibuloy dadamputin ng Amerika, pabor sila. Di ba? Kita nyo? Sa flood control, tahimik sila. Pero sa ibang issue, ang ingay nila kay Sara. Nakita nyo yung mga pagkakaiba? No? Painggan ulit natin. Sa report mula kay Angel, ayan. Ito nalakay ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Bagong Alex Abungkayo Brigade. Alamin natin, Lakay, kung ano yung yung context. Kasi parang, oo nga. Siguro frustrated na yung mga iba. Ayan. Wala naman nangyari sa justice system natin Ayan. Yun yung nakakalungkot. Parang mangyari dyan. Parang mga vigilantes na yan, Sister L. Ayan. Baka magsasarili na sila. Mahirap yan. Yan sinasabi natin. Pero wag mo natin paniwalaan na eto binabalita nila to, nagre-react. Kung totoo man to, nagre-reaction tayo. Pero wag natin sabihin na totoo to. Pero narinig natin nakita nyo naman
Pero abang natin ano paliwanag nila kasi tahimik sila eh. Walang masyado nagbabalita nito eh. Salamat lang tayo dito sa DCRH eh, na napapahapyawan to ng ganito eh. Lalagay na tuloy sa kamay yung batas na ayan, di sila magtanda, o kami na lang. Ganun ba? Ayan. Ayaw nyo kumilos, kami na lang. Parang gano'n, di ba? Ayaw nyo kumilos, kami na lang. May possible, di ba? 52, Edniel Parosa, Edniel. Lakay at Sister L, mananatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang sagot kay AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla sa Mananatiling kalmado ang AFP, Armed Forces of the Philippines. Kita nyo? May natutunugan kayo. Mananatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Kasi sila gitna lang. Pero sir, sana naman, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo naman kakampiyan si Sara eh. Wala kayong kakampiyan na sino man eh. Kampiyan nyo naman taong bayan, manindigan kayo. Oo. Kaya nga marami sasabi, baka daw ito yung the big one eh. Oo, totoo. Marami sasabi, pero huwag natin pangunahan kung anong mangyayari. Pero magbigay lang tayo ng mga tsorya at mga halimbawa, mga senaryo, pwedeng maganap. Maaari sa the big one, pwedeng yung sumama itong mga to. Yung mga retired, yung mga nasa naka-uniform, nasa serbisyo pa rin, maaari. Sabi niya ng isang councilor sa Quezon City, na si Ludovica, kaya namang gawin na to na mapayapa eh. Kaya naman eh. Walang problema. Kaya naman ito ng lunasan, ng mapayapa, walang gulo. Sabi niya, sumagsama lang kayo sa malaki rally. Ito yung siyasabi ng tsole ng iba na maaari, baka ito na yung the big one na mangyayari. Natahimik kasi pag sinabing the big one po, tahimik. Hindi na ingay. Hindi kung kailan, hindi alam kung kailan. Maaari tsorya ko lang to, hindi ko alam, pero may magaganap kasi the big one eh. Nasabi nila, yan daw, ganyan-ganyan, INC, bakit? INC lang ba ang nanghihingi ng transparency? Hindi naman Lahat ng tao, kasi ang paniniwala kasi nila, ang mga tao nagsasalita, mga trolls. INC lang daw ang lumalaban sa gobyerno. Hindi! Gising na gising nga ba kayo? Hindi ba kayo namumulat sa katotohanan? Lahat ng tao halos galit na. Hindi lang sa numero. Kita yung sa numero, baba niya na. Diba? Ano gusto nyo magsalita? Isa-isahin mo kada bahay, gusto sabihin galit sa gobyerno? Hindi ganyan. Nakikita nyo naman galit na talaga taong bayan sa pinagagawa ninyo eh. Diba? Yung kay Bato na lang, ilang bumoto kay Bato? Sige nga, more than 23 million yata ang bumoto kay Bato. O tapos dadalhin nyo sa dahig. O, sa tingin nyo sa 23 million na yun, di magagayat sa inyo? Magagayat sa inyo lahat yun. Ilan lang ba kayo? Mas priority nyo dapat yung majority. Kasi minority, nagkandalito-lito yung ginagawa nila eh. Hindi alam kung kasasanib sa pink, yung iba sasanib sa pulahan. Di ho ba? Dapat is priority nyo taong bayan. Taong bayan to eh. Ito bang, porket ba sumisimpatya kay Bato, pati sa mga Duterte, itong 23 million kay Bato, na bumoto? Ibig nyo palang sabihin, ito hindi na taong bayan to, kasi kalaban nyo na. Mga 10 tao, 5 tao, 20 tao, bayan pa rin ng taong bayan pa rin, mga taong bayan pa rin yon. More than 10, taong bayan pa, dalawa nga lang, taong bayan pa rin yun eh. Ito, 23 million mahigit na bumoto kay Bato. Dadalhin nyo sa dahig si Bato. Sa tingin nyo, 23 million, hindi magalit? Nasa isip kasi nila, ayun, 23 million na yun, wala na, nadismaya kay Bato yun. Hindi pwede madismaya ang isang mga taong bumoto doon sa tao na humanga, na madidismaya, walang ganun. Walang ganun. Kung meron man, iilan lang yun. Makikuro wala pang 10,000 yun. Nag-iisip pa ba kayo? O talaga yung pinangingibabaw sa inyong puso, galit? Kasi ang galit po, sabi ko sa inyo, ulitin ko nakakaparalisa yan ng talino ng isang tao. Tatandaan nyo, yung galit. Maaring magalit kayo, pwede. Pero tanggalin yung galit nyo. Iba kasi nagtatanim ng galit sa galit lang. Nagalit ka ngayon, pwede. Nainis ka ngayon. Kagaya ngayon, nakakagalit yung ginagawa nila kay Bato, dadamputin. Diba? Pero nag-iisip kami ng tama kasi hindi kami talaga pinangibabaw namin galit. Ang pinangibabaw namin sa puso namin, katwiran at kapayapaan. Di ba? Kung gusto mo ng unity, pagkukulungin mo lahat ng mga walang kasalanan. report na may ilang militar at pulis umano ang nagpaplanong magsagawa ng mala-vigilante killing sa mga korap na mambabatas. Nako, Ating informasyon mala-vigilante killing, mga kurap na mababatas. ng isang kolumnista at kalat sa social media, may grupo raw ng mga uniformado, pulis at sundalo ang nagpapalak na magtumba ng mga kongresista upang
maging aral daw sa iba. Anya, balik na naman kasi ang dating gawing pangungutong ng mga kongresista sa mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways. O, ibig sabihin sila mismo nakakakita na mayroong kurako. Alam ng AFP yan. Ako naniniwala ko alam ng AFP yan. Mga AFP, ito po masasabi namin sa inyo. Kung mayroon man the big one na sasamahan kayo, hindi namin kayo pipilit na sumama kayo. Pero pag may nakita kayong politiko na sumisimpatya ba kay Sara, huwag niyong samahan. Huwag niyong samahan kung sino man politiko kasi magiging bias kayo. Alam niyo sasamahan niyo sino? Yung mga taong bayan na sumisigaw sa kalsada, na humihingi ng katarungan. Sa inyo humihingi ng saklolo. Wala silang lalapitan. Sa kanila na lahat ng mga ahensya. Nagsusumbong kami sa inyo mga AFP. Sana magawa nyo kami ng paraan. Hindi na lang kami, wag na lang ako. Yung mga taong bayan na patuloy na kaya nag-rally sila hindi para alisin si Marcos. Hindi, nasasaktan sila sa nangyayari sa Pilipinas. Siguro kaya nasasabi nila alisin si Marcos kasi yun na lang tanging paraan nila eh. Pananalita nila para maibsan yung galit nila sa puso eh. Yung sakit na naramdaman nila. Siguro iba to, hindi totoo. Yung iba totoo. At alam niyo naman totoo yun nangyari ngayon sa flood control issue. Alam niyo mga nangyari yun, ginigipit yung mga tao nagsasalita. Alam niyo po, sana po gumalaw na po kayo. Ang kakampihan niyo ulitin ko, hindi si Sara. Ayoko. Maski ako ayoko, wag niyo kampihan si Sara. Kasi magiging bias nga naman kayo. Ang kampihan niyo po, taong bayan. Yun po ang pinakamagandang mangyayari po sa lahat. Makikinabang po buong Pilipinas, magiging masaya, babalik ang ginhawa ng Pilipinas. Uunlad lahat, pagpapalain lahat ng lahat, pati ekonomiya, lahat uunlad. Taong bayan po unahin niyo dahil taong bayan po ang gumagawa ng sahod ng lahat ng nasa gobyerno. Kung taong gobyerno ka, niniwala ka, pasahod ka ng taong bayan. Di ho ba? Pero sa Camp Aguinaldo, narandigan ng AFP na kailangan pag-evaluate ang naturang ulat na nagmula sa kolumnista si Ginoong Montulfo. Walang iginiit ni Colonel Padilla na profesional. Yan si Ramon Tulfo, kalahati fake news, kalahati hindi eh. Hindi naman, lamang nagsasabing totoo si Ramon Tulfo. Lamang yan. Bigyan ko siya ng 80% na nagsasabing totoo. Yung 80% nagkakamali siya. So, ibig sabihin, wala naman masyadong perfecto eh. Yan ang masasabi ko kay Ramon Tulfo. Nakatuon lamang sa kanilang tungkulin ang kasundaluhan sa ngayon. Yan natin. Before we believe, we should verify. So, ganun po sa... Tama, bago tayo maniwala, i-verify muna natin sa kanila. Kasi sila ang makapagsasabi niyan. No? Hindi tayo maniniwala muna, pero kung ito lang sinakyan natin, kung totoo man ito. Versus of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi. Facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Inisyal na impormasyon na kumakalat sa social media, may isang grupo raw ng military at polis na pawang matitino ang nagsabing itutumba nila ang ilang kongresista at maglalagay ng karatula. Huwag tularan sa aking kaswapangan. Alarma yan. Alarma po yan. Yung ganyan. Maglalagay ng karatula, huwag tulara. Baka DDS yun naman, sisi sa DDS yun naman yan. Hindi. Kung totoo man to hindi ko sinabi totoo to. Kung totoo man, ginagising na lahat sila. Pag sinabing grupo, hindi to 10 lang. Marami to. Kasi kung 10 lang, hindi malakas loob nila magsabi. Kung totoo kung 10 lang sila, nasa 50 lang, hindi malakas loob nila magsabi. Ibig sabihin, lagpas 1,000. Tansya ko sa pag-aaral ko mga nasa 7,000 to 15,000 magkakaisa para isagawa yan. Yan, kasi malakas loob Nagsalita ng ganyan Pero syempre, hindi i-verify natin yan kung totoo hindi. Tulad na sinabi ng mga AFP, nagsasalita kayo ng babae, huwag basta maniniwala. Sa tingin ko, ito din the big one na mangyayari. Na mapayapa. Di ba? Sabi ko kasi maraming babaliktad sa the big one Inihintay lang yung the big one, hinihintay lang. Hinihintay lang hudyat. Alam na yan dyan ang mga nanonood. Isang hudyat lang. Isang pasya lang. Ayan na. Yung mga nakalang rally, konti lang pumunta. Konti lang pumunta kasi hinarang.
Di ba? Yung sa UPI, di ba? Hindi hinarang yun. Yung sa INC pala hinarang. Di ba? Pero INC, hindi naman magulo. Pero sabihin nila may magulo, ba't harangin? Ibig sabihin may gulo. Huwag nyo haharangin. Para makita yung demokrasya ng bansa kung talagang saan kayo nagkakamali. Karapatan ng sambayan ng Pilipino, hindi ng relihiyon. Ha? Ang mga iglesia ni Cristo, Pilipino yan, taong bayan yan, taxpayer yan, mga yan. Ha? Nagbabayad yan ng tax. Ibig sabihin, sambayan ng Pilipino yan. Karapatan nilang magsalita bilang isang mamamayang Pilipino. So sabi nila, kailan pa daw nag-rally ang iglesia ni Cristo? May rally ba sa Biblia? Kung mabasa ko, may rally sa Biblia. Di ba? Kasi nang gusto nilang palamon eh. Pero pag reliyon nila nag-rally, nangunguna pa yung pari nila. Pero pag sabi sa INC, asan ba sa INC ika-doktrina na may pwede mag-rally? Kung meron ako mabasang rally sa na pwede mag-rally ang iglesia ni Cristo. Ha? Ang daming talata sa Biblia. Diba? Yan kasi ang hirap sa atin na magbasa kayo ng Biblia para alam nyo kung ano ang meron sa isang reliyon na pwedeng gawin at pwedeng hindi gawin. Magbasa kayo. Huwag kayong pipili lang kayo ng mga talata na gusto nyo tapos magiging paborito niya, John 3:16, ganyan-ganyan. Huwag ganon. Lahat basahin mo. Ito, hindi natin sigurado yan. Yung AFP na to, hindi natin alam kung gaano to katotoo yung mga pulis sa kasundalo na tutumba daw ata ng mga congressman. No? Ito, may pasabog si Ka Eric Celis. Panoorin natin to. Matindi rin pasabog na ito. Nagaganap na balita. Okay? Unahin po natin itong panibago na namang atake ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. sa mga kritiko at democratic opposition sa ating bansa, no? Na unang inilabas ng ombudsman sa kanilang pahayag na subject na for preliminary investigation for case build-up si Senator Loren Legarda at pati ang kanyang anak na si Congressman Leandro Libeste. Yan, isa pa yan. Diba? Sino hindi magagayat at taong bayan sa inyo? Kay Loren ba maraming bumoto? Marami. Sa Batangas ba maraming bumoto kay Libiste? Kay Leandro? Marami. At marami pa sumisimpatya ngayon. Sa tingin mo, hindi magagalit lahat ng tao sa inyo pag ginalaw nyo yung mag-ina na yan? Na alam nyo, alam naman pinag-iinitan nyo? Magagalit. Plus pa yung kay Bato na bumoto, magalit sa inyo. Plus pa yung bumoto kay Marcoleta, nagalit sa inyo. Lahat galit sa inyo eh. Sasabihin nyo, wala nang galit sa inyo? Doon na lang kayo mag-isip. Binoto ng taong bayan yan, mga yan. Imposible naman hindi magalit sa inyo yan, yung mga bumoto dyan. Lalo kay Loren. Alam natin si Loren, matinong senador yan. Tapos ipapakulong dahil doon sa damay sa solar. Diba? Sa tingin nyo, sa million bumoto kay Loren, ilang bumoto dyan? 20 million o plus 15 million, 16 million plus kay Loren? Sa tingin mo sa 16 million na yun, wala magagalit sa inyo? Baka galit lahat sa inyo yun. Totoo, hindi? Totoo! Di ho ba? At ang chairman o pinuno ng Partido PDP Laban na si dating Secretary Alcuzi ng Department of Energy. Ito po ay may kaugnayan sa di umano anomalya patungkol sa energy contract on solar or renewable energy project na nagkakahalaga ng 10 billion pesos. And according to the press release na isinagawa ng NBI, ng ombudsman, mga kababayan, ang pagkakasangkot di umano ni Senator Loren Legarda at ng anak niyang si Congressman Leandro Libeste at nila Alcuzi ay nakipagsabwatan sila nung panahon daw ni Pangulong Duterte para ang gobyerno ay malulugi dito sa 10 billion pesos na sinasabi nilang energy contract for renewable energy source from solar energy. Alam naman natin kung ano po talaga ang intensyon, saan ito patutungo, anong direksyon, at bakit ito ginagawa. Una, hindi nga maimbestigahan at makausad ang totoong investigasyon at pagpa-file ng kaso sa mga nasasangkot, mga mastermind at mga tauhan nila sa sindikato ng 1.9 trillion pesos na flood control scam na pinangunahan nila Marcos Jr., nila Martin Romualdez, pati po ang anak ni Marcos Jr. Totoo yan.
Dapat walang investigasyon. Alam mo, galit na taong bayan eh. Lalo, kinulong niyo si Marcoleta, ikukulong niyo si Cayetano. Kay Cayetano, tingin mo, pag nag-live siya, maraming heart. Lahat ba yun, trolls, para binayaran niya, para mag-heart sa kanya? Ano yun, walang tao sa Pilipinas para sumimpat siya kay Cayetano? Kaya nga nanalo si Cayetano lagi eh, na senador eh, kasi maraming naniniwala sa kanya mga tao na binuboto siya. At yun ang mga magagalit sa inyo kapag si Cayetano ginalaw nyo. Kay Marcoleta, kinulong nyo. Sa tingin nyo, papalagpasin pa kayo ng taong bayan sa ginagawa nyo. Galit na taong bayan sa inyo. Doon lang kayo bumase eh. Wala lang silang magawa, iba natatakot lang magsalita. Pero may mangyayari dyan, malamang yan. Hintayin natin kung mangyayari the big one. Na si Sandro Marcos at marami pang mga kasabwat nila. Kaya para ito ay tabunan at mailihis po ang atensyon ng tao at nang sa ganon, magkaroon ng paralyzing effect. And pangdidisturbo, tinarget na nila through the ombudsman na abusado at garapalan kung mang-abuso ng kapangyarihan itong si Boying Rimulya para ang mga democratic opposition at mga personalidad na nagpapatuloy na maging kritiko at nagsisiwalat laban sa gobyerno at katiwalian at mga abuso na nagaganap, pagnanakaw at pandarambong sa gobyerno ay lulumpuin nila at mapaparalisa. Yan ang unang purpose. Kaya naman po inuna talaga na may pakulong si Senator Jinggoy Estrada. Sumunod na pinakulong si Senator Rodante Marcoleta. Wow, yan. Yan ang pinaka gigil na gigil lahat ng tao. Pinakulong niyo yung taong walang kasalanan. Pinakulong niyo yung taong maraming ginawa. Maraming gagawin sa Pilipinas, pinakulong niyo. Ang titindi ng mga to, no? Grabe, no? And then si former Kapagtakpan lang yung kagustuhan nila. Congressman Mike Defensor. One thing is common on them. Tinututulan nila ang pagpapatigil sa Senate Blue Ribbon Committee investigation and consistently nagsasalita sila at naninindigan laban sa katiwalian at mga pandarambong na issue na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Number 2 ay ganun din po ang nangyari ngayon sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Hinaharas din po siya, hinahanapan siya ng butas at kung ano-anong aligasyon at anomalya dyan sa Taguig City. Ginamit pa ang kapatid niya na si dating Mayor Lino Cayetano na mayroon silang political intramurals within the family. At yun nga malungkot dahil sa politikang maruming laro ni Marcos at ng mga tauhan niya. Ganyan yan eh. Tuso, di ba? Yung kapatid, gagamitin kukunin para ipanlaban sa kapatid. Yung kaalyado ni Duterte, kukunin para ipanlaban kay Duterte. Sino ba gumagawa niyan? Sa Biblia, sino gumagawa niyan? Pinag-aaway yung magkapatid. Sino? Si Satanas. Di ba? Biblia may sabi niyan. Lalo pang nang sumisidhi ang banggaan sa politika sa loob ng pamilya nila, Senator Alan Peter Cayetano. Obvious naman, di ba? Na ginagamit ito para takutin at the same time ay maparalisa ang advocacy ni Senator Alan Peter Cayetano at ma-isolate siya sa loob ng Senado at maximum maipapakulong din siya through frame-up cases. The way itong abusado at talagang nagwe-weaponize ng batas at mga institusyon ng gobyerno na ginagawa ni Marcos ay gagawin din nila. Ang ginawa nila kay Senator Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, kay Senator Jinggoy Estrada, at ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano, and now, kahapon, si Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Libeste. Sinundan po itong atake ng ombudsman na maglulunsad ng panibagong maniobra for possibility of filing frame-up cases so that Loren Legarda and her son, Congressman Leandro Libeste, will be politically paralyzed. And so they can become now targeted for case build-up na pwede silang makukulong. Kapareho po ng pananakot at maniobra na ginagawa ni Ping Lacson at ng grupo nila laban kay Senator Alan Peter Cayetano, kasabwat ng NBI at ang ombudsman. Ayan. So,
Second point po natin, maliban dito sa ginagawa sa Senado, tinarget din po hindi lamang si Congressman Leandro Libeste, kundi ang isa pang opposition figure na si Congressman o dating Congressman Jacinto Jing Paras na naging political advisor ni Pangulong Duterte at naging bahagi po ng malawak na pagkilos ng opposition movement sa Pilipinas at isa sa unang nagsiwalat patungkol sa mga anomalya at katiwalian ni Marcos at nila Romualdez. Ngayon, idinadawit po si Congressman Jing Paras o dating Congressman Jing Paras at pati si Congressman Leandro Libeste na di umano ayon kay Matibag dahil may entrapment operation sila na may nahuli silang allegedly ay nagbubugaw ng high-end escort o mga prostituted na kababaihan na itinuro ng naturang mga grupo, lalo na itong nagpakilalang si Lito de Guzman at ngayon ay hawak na ng NBI, na si dating Congressman Jing Paras at pati si Congressman Leandro Libeste ay nasasangkot sa aligasyon na ipiframe up nila si Executive Secretary Ralph Recto para magkaroon ng drugs and sex scandal. At ayon sa mga inilabas na mga media briefing ni Melvin Matibag na para bang guilty na si Congressman Paras at si Congressman Libeste Grabe sila, no? ay Grabe, iniisa-isa talaga sila, no? Grabe, no? Tindi ng gobyernong ito. Talagang ang focus nila para patumbayin lahat ng kalaban nila, no? Hindi para paasensoin ng Pilipinas, no? Grabe, no? ginagamit niya ang media for trial by publicity or trial through publicity sa gimmick sa media. Sabi niya, inodyokan or ininduce ni Congressman Paras at nila Leandro Libeste na magsinungaling itong mga grupo ng nagpakilalang talent manager. Yun pala ay known to be handler allegedly ng mga high-end escort services para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga politiko at iba pang mga matataas na personalidad na naging kliyente nila according to the reports being circulated right now mula po sa sources of information na nakakaabot kay Ka-Eric. At mukhang suki, di umano, itong si Lito de Guzman, paborito sila. Ang grupo niya ng mga kababaihan, according to sources, ay si Ralph Recto, ang isa sa regular na kliyente nila. At ito ang dahilan kung bakit nang ma-entrap ito sila sa isang 5-star hotel, ang grupo ni Lito de Guzman, ay gumawa sila ng kwento. Gumawa ng affidavit, itinuturo nila na inudyokan at sila ay binayaran. According to their testimony doon sa affidavit nila, wala pa namang proven na katotohanan or makakatayo sa weight of the evidentiary rules. Subalit binabanggit nila ng grupo na ito na ang nag-udyok at nagbayad sa kanila ay sila Congressman Paras at Congressman Leandro Libeste para i-set up si Executive Secretary Ralph Recto at nang sa gayon ay maidudugtong ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun po ang teorya na pinapalutang ni Melvin Matibag sa kanilang sinasabi na investigasyon pero panay na ang media briefing and media releases. As if ay may paglilitis na at may paghahatol laban sa grupo. Alam mo, maiksi lang ang buhay ng tao, lalo termino ng isang politiko at naka-ahensya. Gagawa ka ng katiwalian, kakampihan mo yung masama. Paglipas ng 5 years, ano ka, nasan ka ngayon? Totoo lang. Doon ka sa lugar mo, magaling ka. Pero pag pumunta ka sa ibang lugar, baka batuhin ka. Galit lahat ng tao sa'yo. Alam mo yun? No? Yan ba pinili mo landas ng buhay? Ganyan? Nila Congressman Libeste at Congressman Jing Paras. Ngayon ang tanong of all the public officials, bakit si Ralph Recto? Di po ba? Dami namang mga cabinet officials
Bakit siya ang nasasangkot sa kontrobersya na ito? At bakit one-sided ang investigation ng NBI? Bakit ang mga itinuturo lang nitong grupo ng mga nagpakilalang mga talent manager, talent handler, at mga grupo nila na essentially, kung titingnan natin ang mga indicators, involved sila sa prostitution high-end services or tinatawag na private escort service. Yan po ang industry definition nila, no? Para hindi halata na nabubugaw o nagkakaroon ng human trafficking through the practice of prostitution. Bakit si Ralph Recto ang lumalabas na nasasangkot sa grupong ito at parang binabalikan siya at tinatarget ni Congressman Libeste with the support of former Congressman Jing Paras para ma-expose di umano ang sex and drug scandal ni di umano Executive Secretary Ralph Recto. Pero ang tanong ng taong bayan, bakit si Ralph Recto? Kung hindi ito mayroong bahid ng mga katotohanan sa mga previous na pangyayari na kinasasangkutan nitong grupo ni Lito de Guzman. Pwede namang ibang mga cabinet secretary o baka may iba pa. Pero sabi nila dahil dugtong daw si Ralph Recto papunta kay Marcos Jr. So yung mga kumakalat na balita, Rockwell. Wow, pamilyar ito ha. Dito po itinuro ni dating PDEA agent Morales na si Pangulong Marcos Jr. nung siya'y senador pa, ay kasama niya ang mga ilang personalidad, including yung actress na si Maricel Soriano, sa pagkakaroon di umano ng series of mga drug sessions sa Rockwell. Yan ay ayon sa naging salaysay noon. Malalaman niya pag si Sara nakaupo na. Malalaman lahat yan. Kaya nga takot sila maupo si Sara eh. Sa Senado ni Agent Morales na gumawa siya ng pre-operations report at nandun nga sa informante ang pangalan ni Marcos Jr. Rockwell din po ang itinuturo sa sources of information kung saan nagsasagawa nitong alleged session ng mga illegal drugs activities and prostitution related. At nasasangkot o isinasangkot ang pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto sa grupong ito ng a certain Lito de Guzman at mga high-end girls niya. Ito lesson learned to itong talaki na to Ito ay para malaman ng taong bayan kung ano nangyayari. Kasi ang hirap kasi sa mga iba, nanonood na ng balita yung gusto lang nila pakinggan. Pakinggan nyo rin yung iba para malaman nyo lahat ng anggulo. Diba? Kasi iba gusto lang pakinggan yung isa. Tapos yun lang kakampihan niya. Paano kung sisinungaling yun? Diba? At ngayon, itinuturo ng NBI na ito'y pakana nila Jing Paras at nila Leandro Libeste. Wow! What a twist! Sila pa napasama, no? Sila pa binaliktad. Ganyan katindi ngayon, no? Grabe, no? Ano ba talaga, kuya? Ang problema kasi kay Matibag, panay po ang pa-interview. Panay po ang kanyang gimmick sa media. Pareho lang sila ni Boying Rimulya, nila John Vic Rimulya. So kahit wala pa pong... Ang katwiran ng mga sarili nila, wala kaming pakialam. Kami nakaupo ngayon. Ganyan katwiran ng mga yan. Sasama na ugali, no? Proseso sa makatarungang paglilitis, hindi pa kumpletong investigasyon at wala pang na-establish na mga solid facts and evidence, nahuhusgahan na po at nagkakaroon na ng samot-saring mga persepsyon at pananaw sa mga pangyayari, lalo na kung ganito ka-sensitive. Sana naging maingat at mag-ingat palagi ang mga opisyal na ito like itong NBI Director na si Matibag, itong Ombudsman na si Boying Rimulya, itong DILG Secretary na si John Vic Rimulya, dahil hindi po mababawi kaagad sa taong bayan kapag nagkaroon ng mga maling pananaw o distorted na mga opinion dahil hindi kompleto ang paglalahad ng facts and figures at pagkukwento ng mga pangyayari. The way right now na ang tumbok ng investigasyon ni Matibag, one-sided. Doon lang sa side na sinasabi na nang set up, nangudyok ng babayad ng mga babae at talent manager na ito, sila Congressman Jing Paras at Congressman Libeste. Para sa kaso ng human trafficking, para Nobel. Hindi, no? Laging Nobel sila, no?
Ang gusto nilang kaso lagi, no bail. Hindi ng mga to, grabe. para birahin si Ralph Recto. Pero kumakalat din po ang equally serious information na matagal nang involved si Executive Secretary Ralph Recto dito di umano sa grupo na na-entrap ng NBI na yun pala ay Gaubo. Anong Gaubo? According to reports, involved sa prostitution ang grupo nito, Gaubo Bugaw, di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo kay Ka Eric Selly sa kanyang pag-ano. Wala na yan, putol na po yan. No? Dito po nakita natin na yung militar daw, pati mga pulis, parang magkasama yata na hindi natin sigurado pero hintayin natin ang pasya ng mga pulisano kung totoo ba yan o hindi, no? Okay, maraming salamat sa inyo. Isang content na makabuluhan at komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? Abangan na natin kung ano susunod ng mga kabanata. Paalam po sa inyong lahat.